May lakas kay Bang yung anak. Ang bira ang kanyang lakas. Wala nga siya sa angka ng mga diwata. Tunay ba ang winimika nila? Totoo nga bang hindi nyo nga ako tunay na anak ni Baba? Hindi natin maaaring itago sa kanya ang kanyang katauhan. Kinupkup ka namin mula nung ikaw ay sanggol pa lamang. Nandyan sa librong yan nakatala lahat ng mga nalalaman ng mga katutubo tungkol sa mga sinasabi nilang diwa. Ang mga naramdaman mo kagabi, ibang ihip ng hangin, tila pagtindig ng balahibo mo at paglaki ng ulo mo, lahat yan ay palatandaan na may diwata o engkanto sa paligid mo. At alam ko, sila makapagpapagaling sa sakit mo! Sino ka? Ako ay isang diwata. Halika, sumama ka sa akin. Saan nyo ba talaga ako dadalhin? Dadalhin kita sa aming tahanan. Narito na tayo, Malaya. Sa tirahan ng mga tulad naming mga diwata. Ay di na muling mawawala. Sila ay ilan sa mga diwatang kasamahan namin. Si Lihangin, na ang diwata o tagapagkalinga ng hangin. Si Santo Nilio, ang diwata ng mga mabubuting biyaya. Si Dalikmata, siya ang diwatang nakakagamot ng mga karamdaman sa paningin. At si Lidagat, ang diwata ng dagat. Ako, si Barangaw. Ang diwata ng baghari! At ako si Lalahon, ang diwata ng apoy at mga bulkan. At siya si Adlaw, ang diwata ng araw. Libulan, ang diwata ng buwan. At kayo, sino kayo? Ako si Magayon, ang diwata ng lahat ng mga lumilipad na hayop. Kami ang ilan sa mga diwata na tulad nyo, nakatira din dito sa Ilaya. Kami ang mga tagapangalaga ng kalikasan. Gaya ng sinabi ko sa iyo, Wancho, nung una ka pa mang dumating dito, totoo ang mga diwata. At sila ang may hawak ng lunas para dyan sa karamdaman mo. Hindi na ako gagaling sa aking kapansanan, Papa. Mismo mga doktor sa Espanya nagsabi niya. Huwag na kayong umasa pang gagaling pa ako. At lalo, huwag na kayong umasa pa na gagaling pa ako dahil sa mga kalukuhang diwata na yan. Dahil hindi ako naniniwala sa kanila. Kayong lahat ay kilala ko na sa pangalan. Dahil wala nang nagkaisip ako, itinuro na kayo sa akin ang aking iloy. Akala ko noon, mga pangalan lamang kayo. Ngunit tama pala ang aking baba at iloy. Totoo nga pala ang mga diwata. Lalo't ngayon ay nakaharap ko na kayong lahat. Dapat huwag din kayong maniwala sa kanila. Dahil nakapag-aral kayo at isa kayong katoliko. Ano ba ang problema mo, Wancho? Ilang beses ko man sasabihin sa'yo, nakita ko ang diwata, nakalaban namin siya! Hindi yung diwata, Papa. Isa lamang yung Indio na nakasagupan niya na maging makipaglaban. Yun lang yun. Hindi na ako muling mag-aalinlangan sa inyo. Ngayon, maaari na ba akong umuwi sa amin? At tsak na hinahanap na ako ng aking mga magulang. Malaya, may kailangan ka pang malaman bago ka lumisan. At ano yun, mahal na diwata? Ikaw ay anak ng isang tao at isang diwata.
Si Ina Giginid. Siya ang diwata ng digmaan. Kung gayon, totoo nga pala na ako ay mula sa inyong lahi. Nasaan ang aking inang diwata? Narito ba siya? Malaya, siya ay matagal nang namatay. Pagkat napaslang siya sa kanya pagkikipaglaban sa mga dayuhan. Iyon ang dahilan kaya ikaw ay nakupkup ng mga kinikilalang mong magulang ngayon. Dahil ang tunay mong ama at ina ay mga nasawi na. Sino ang mga dayuhang ito? Bakit nila pinasla aking tunay na mga magulang? Naparito sila upang sakupin ang lupain ito. At nagdagumpay na sila doon sa Ilawod. Kaya kayo ng iyong mga kinikilalang magulang ay lumikas dito sa Ilaya upang takasan ang mga ganit na dayong ito. Malaya, kailangan mong malaman ang mga bagay na ito upang ngayon pa lang maunawaan mo na ikaw ay may mahalagang bugna na kailangang tuparin. At ano ang aking bugnamahal na diwata? Linang! Tarong! Nasaan si Malaya? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Akala ko magkasama kayo. Sumama ako sa nagbaba ng kalakal sa Ilawod. Ngunit pabalik dito, may nakita kami mga dayo. Nangangaso sa ibaba ng Ilaya. May mga nakarating na dayuhan sa paanan na Ilaya. Nakita nila kami. Nakita kami ng mga dayuhan. Si Malaya! Asan si Malaya? Anong bugna ang winiwika ninyo? Malaya, may dahilan. Kaya isinilang kang may dugong tao at diwata. At iyon ang iyong bugna, Malaya. Ang maging tagapagtanggol ng mga tao at mga diwata laban sa mga dayuhan. Ano na kung gagawin natin dato ngayon may mga namataan ng dayuhan sa paanan ng Ilaya? Walang bababa sa inyo dito sa Ilaya. Balaan ninyong lahat. Ngunit ihanda na rin ninyo yung mga gamit baka sakaling kailangan natin lumikas muli. Pinong, kayo at 3 sa ating mga mandirigma ay inaatasan kong magbanman sa ating unang tanggulan. At kung may mga dayong paparito, bigyan ka agad ng babala. Masusunod dato. Walang galang ng mga kasama. May nakakita ba sa inyo sa aking anak? Nawawala si Malaya, Tarong. Kanina pa raw, hindi namin alam kung nasan siya. Paano ko natagpuan na siya ng mga dayuhan, Tarong? Hindi ko makakayang mawala sa akin ang aking anak. Kaya utang na loob, tulungan niya kami upang hanapin siya. Hanapin si Malaya! Tama ba ang narinig ko? Ako? Magiging tagapagtanggol ng mga tao at mga diwata? Ikaw lamang ang makakagawa nun, Malaya. Dahil ikaw ang tagapagmana ng kapangyarihan ng iyong ina. May kakaiba nga akong lakas, mahal na diwata. Ngunit higit na mas makapangyarihan naman kayo kaysa sa akin. Dahil kayo ang tunay ng mga diwata. Kaya bakit hindi na lamang kayo ang kumalaban sa mga dayong binabanggit nyo? Hindi namin sila kayang labanan. Dahil hindi kami mga mandirigma tulad ng iyong inang diwata. Sumigilid lamang bilang diwata ng digma o may kapangyarihan sa pakikipaglaban. O kung halimbawang ang gamitin namin ang kapangyarihan namin, madadamay ang mga katutubo ng lupain ito. Paano madadamay? Hindi ko maintindihan. Ipapaliwanag ko sa'yo ang aking kapangyarihan, Malaya. Bilang diwata ng apoy at mga bulkan,
Aatimba ng aking kalooban na madamay ng mga katutubong naninirahan sa lupaing ito? Gaya rin ako, Malaya. Maaari kong utusan ng dagat upang mamuksa at magbigay unos. Ngunit madadamay din ang mga katutubo. Iyan ang dahilan kung bakit wala kaming magawa upang maipagtanggol ang mga katutubo. Ang mga kapangyarihan ng mga kasama ko, magbibigay din ng kasawian sa iba. Ngunit ikaw, bilang bagong diwata ng digmaan, ang may kakayahan na makipaglaban sa kanila ng harapan. Ngunit ako ay mas pamahal na diwata. Batid naming hindi ka pa handa ngayon. Kaya hihintayin namin ang panahon na ikaw ay may sapat na gulang upang maisagawa ang iyong bugna. Panahon na para magbalik ka sa iyong mga naghihintay na magulang, Timawa. Umuwi ka na. Hinahanap ka na nila. Gumendero! Senyorin Gumendero! Senyorin Gumendero! Senyorin Gumendero! Bakit? Anong problema? May mga nakita kami bagamondos sa paanan na Ilaya. May mga bagamondos na nakatira roon. Linang, Hindi niyo kasama si Malaya. Hindi niyo natagpuan yung anak ko. Hindi kung saan-saan ko na siya hinanap. Asan na yung anak natin? Aray, Iloy! Ano nang alala ako sa'yo? Tinakot mo ako. Akala ko kung napano ka na. Huwag mo uulitin yan, ha? Huwag kang lalabas sa banwa natin. Naririnig mo ako? Iloy, patawad. Natutuwa akong umuwi ka na. Ngunit hindi ko naibigan ang ginawa mo. Saan ka ba nang galing? Buong araw ka nawala. Anong buong araw akong nawala, Baba? Sandali lamang po ako umalis sa atin, ah. Anak, magdamag kang hindi umuwi. Kaya hindi ka sandali lamang nawala. Bakit ganun? Talaga namang sandali lamang ako umalis sa atin. Dahil sumama ako sa mga diwata. Doon sa tahanan nila. Anong kabulastugan nito, Malaya? Nagwiwika po ako ng totoo, Iloy. Nakita ko na ang tirahan ng mga diwata. Malaking tahanan iyon. Nagawa sa mga alagang hiyas. At ang mga diwata, Iloy, maganda sila at mababait. Kung totoo yan, bakit ka naman dadali ng mga diwata doon sa tahanan nila? Nagpakilala kasi sila sa akin, Baba. At saka ipinaliwanag nila kung bakit hindi nila magawang labanan ng mga sumakop sa Ilawud. At pagkatapos, ipinaliwanag nila ang bugna ko daw ay upang siyang kumalaban sa mga dayuwang iyon. Tama na, Malaya. Kung totoo man ang winika mo, ayokong sumasama ka uli sa mga diwata. Linang, Hindi ko naiibigan ang mga tinalakay nilang bagay sa anak ko, Tarong. Kung totoo man yon. Simula ngayon, Malaya, hindi ka aalis dito sa ating banwa.
Mapanganib ang lumayo ka dito dahil may mga dayuhan nang nakarating sa paanan ng Ilaya. Kaya dito ka lang sa loob ng banwa upang hindi ka nila makita. Naintindihan mo? Iloy? Taro. Salamat. Yun lang. Papaano kung totoo nga may nakita siyang diwata at dinala siya sa kanilang tirahan? Hindi malayong mangyari yan. Linang, alam mo na si Malaya ay nagmula rin sa kanila. Kaya nga pinag-utos ko kay Malaya na wag siyang lalabas sa ating banwa. Tarong hindi ko ibig na angkinin siya ng mga diwata. At makita siya ng mga dayuhan. Kung totoo nga ang winika ng mga diwata, nabugna ng ating anak ang kumalaban sa mga dayuhan. Hindi natin mapipigilan yun, Ninang. Papatayin ko ng mabuti ang ating anak. Hindi ko ibig na mapahamak siya. Ngunit hindi mo maitatago o mapapangalagaan ng habang panahon si Malaya. Hindi mo rin maaaring pigilan kung ano ang nakatakdang mangyari sa kanya. Padre, handa na po ang lahat para sa ating paglalakbay. Saan daw nakita ng mga soldado ang mga vagabundo? Andun daw sila sa Ilaya. Gracias a Dios. ¡Vámonos! Iloy, pakakainin ko lamang po ang aking alaga. Huwag kang lalayo, ha? Manguha lamang ako ng bungang kahoy. Saglit lamang ako. Tom! Mukhang nangangalayayat ka na. Oh, kumain ka. Sariwa naman to ah. Uy, Tom! Bumalik ka! Malaya, anak. Tulungan mo ako na hugasan mga to. Malaya! Malaya? Malaya! Malaya?
Antonio, kagabi pa tayo naghahanap. Asan yung mga vagabundo? Ako ba naman, padre? Masyado kang mainipin. Tinitiyak ko sa'yo. Nandito lamang sila. Vamos! Tayo na! Ayan! Isang vagamundo! Huliin yan! Antonio! Wag! Huwag mo saktan yung batang yan! Bata, huwag ka matakot sa amin. Hindi ka naman sasaktan. Halika, lapit ka sa akin.